Balik kulungan ang isang high-value individual na sangkot sa iligal na droga. Nasabat sa kanya ang shabu na nagkakahalaga ng 110,000 pesos. Nakatutok si Marisol Abduraman. Isang kakarampot na sachet ng shabu na nasa 0.16 grams lang ang in-order ng kunwaring buyer sa lalaking ito. Dito ka para mabidyoan, para makita ang video. Pero nang isagawa na ang buy-bust operation, umabot sa 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 110 pesos ang nakuha sa kanya. Agad na inaresto ang suspect na itinuturing na high-value individual. Dati na kasi siyang nakulong dahil din sa droga. Yung mga intel personnel natin ay continuously monitoring doon sa mga nahuli natin before, no? Kasi tinitingnan din namin, ma'am, kung bumalik ba sa dati. Kasi ma'am, meron na siyang, nahuli na nga siya before. Itakot ka na mo doon sa... Taong 2014, nung unang natimbugang suspect dahil din sa illegal na droga. Siya ang sinasabing nagtutulak umano ng droga sa Surigao City. Nababahala ang Police Regional Office Caraga dahil mga estudyante at mga tricycle driver umano ang ilan sa mga parokyano ng suspect. Madaming schools, no? Most likely, ma'am, doon sa mga college, no? That is why napaka-strong ng mandate ng ating regional director na talagang we are intensifying against the anti-illegal drug trade dito sa amin. Sinampahan na ng mareklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Matapos ihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas siyang makipagkasundo sa mga Duterte, sinabi ni Senador Bongo na maaari raw ito kung pauuwiin mula sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Go, sa ganitong paraan maipapakita ni Marcos ang kanyang sinseridad. Ayon naman sa Malacanang, walang kaakibat na kondisyon ang panawagan ng Pangulo para sa reconciliation at pagdidiin ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi lalabag sa batas ang Pangulo para lang sa usaping ito. Ako po'y nakikiusap, kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mong ipadala ng 14 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Sa susunod na linggo, ilalatag ng DOTR, MMDA at DPWH ang mga detalye ng rehabilitasyon sa EDSA, kabilang ang rerouting ng mga sasakyan. May mga hakbang na rin para maging maayos ang biyahe sa gitna ng rehabilitasyon, pero giit ni Transportation Secretary Vince Dizon, hindi yan ang ganap na solusyon sa matinding trapiko. Nakatutok si Maki Pulido. Kung ngayon pa lang parusa ng dumaan sa EDSA, imagine na lang kung umarangkada ng rehabilitasyon ito sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Talagang may perwisyo yan, pero kailangan po talagang gawin. Per segment at per lane ng konstruksyon at uunahin ng Pasay to Shaw Boulevard, southbound at northbound ayon sa DPWH. Inaasahang makukumpleto ang segment na ito bago matapos ang taon at saka isusunod ang ibang bahagi ng EDSA. May construction man, hindi isasara ang EDSA bus carousel. Pinag-aaralan pa ngang dagdagan ng mga bus habang inaayos ang EDSA. Kahit naayusin yung inner lane, ang busway will remain. Lalabas lang tayo sa next lane. Sa susunod na linggo pa raw ilalatag ng DOTR, MMDA at DPWH ang mga detalye ng EDSA rehabilitation. Kabilang na rito ang rerouting ng mga sasakyan. Isa sa mga inaayos ay kung maaaring makigamit ng Skyway ang mga umiiwas sa EDSA nang hindi nagbabayad ng toll. At kahit na mababawasan ng mga lane dahil sa rehabilitasyon, balak nilang magtakda ng specific lane para sa mga sasakyan, motor at bisikleta. Yung mga motor vehicles as against yung mga bicycles or motorcycles on lane by lane para hindi ho magkakalabo-labo and to smoothen actually the travel along EDSA as we do the rehabilitation. Iniisip pa lang ng truck driver na si Romnick ang pagtindi ng traffic, sumasakit na ang likod niya. Tapos maiihi ka pa, di mo malaman kung saan ka ihi. Kasi gano'n lang yung takbo mo.
Pero higit sa sarili niyang aberya, mas nag-aalala siya para sa pinapasukang hardware store dahil baka mabawasan ang kita ng kanilang kumpanya. Kunti lang ang deliver namin kasi maghapon isang deliver, mahirap mabalik. Maring tumagal ng 1.5 hanggang 2 taon ang EDSA rehabilitation. Pero pag natapos yan, di raw ibig sabihing maglalahong parang magic ang suliranin ng matinding trapiko sa EDSA. Ang pag-rebuild ng EDSA ay hindi solusyon sa traffic. Ultimate solution ay mass transportation. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nabuhayan ng loob ang pamilya ng mga nawawalang sabongero matapos pagtibayan ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyon na ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa kaso. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Isang napakagandang balita para sa pamilya ng mga nawawalang sabongero ang inilabas na desisyon ng Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 40 na payagang makapagpiyansa ang 6 na gwardyang akusado sa kaso. Nagpapasalamat po kami sa Court of Appeals. Kayo na lang po yung pag-asa namin kasi wala na po yatang gustong tumulong sa amin. Kahit sabihin po na 1% na pag-asa lang yun, malaking bagay po para sa akin po yun. Sa desisyong ito, inihayag ng Appellate Court na anumang epekto ng desisyon ng Manila RTC para payagang makapagpiyansa ang mga akusado ay pinawawalang bisa. Hindi rin umano kailangan pang isa-isahin ng CA ang epekto ng kanilang desisyon at dapat daw ay alam na ng RTC ang epekto ng isang pinawalang bisang kautusan. Dapat po talaga nasa kulungan sila kasi sila naman po talagang punot dulo niyan. Sana nga po maipa-aresto sila. At yun lang din naman po hinihintay namin 4 na taon na ang lumilipas nang maglaho ang 36 na sabongero mula sa iba't ibang sabungan sa Maynila, Laguna at iba pang karatig probinsya. Nakakalungkot po. Sobrang sakit at pait po para sa akin bilang isang ina. Lalo po at may edad na po at buhay man po o patay na sila. Kailangan po mailitaw nila yung mga bangkay nila para mabigyan naman po namin ng dissenting living. Masakit man po yung ganun na pangyayari pero wala po kaming magagawa dahil wala na kung sila ipinatay na. Hindi po kami nawawala ng pag-asa kahit 4 na taon na po ang lumipas. Patuloy pa rin po kaming lalaban. Hindi po namin ipagpapalitang sa pera ang aming mahal sa buhay. Sa mga susunod na araw, tutulak pa DOJ at Camp Crame ang pamilya ng mga nawawalang sabongero para personal na ipahatid muli sa mga kinaukulan ang kanilang hiling na matutukan ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Idiniin ng kumpanyang humawak sa Unified Grand Central Station o Common Station Project na ang Department of Transportation ang dahilan ng pagkakaantala ng proyekto. Ayon sa BFF-SDC Consortium, ilang buwang naantala ang pagbabayad sa kanila ng kagawaran para sa proyektong mag-uugnay sana sa LRT-1, MRT-3 at sa ginagawang MRT-7. Ito umanong nagtulak sa kanila para ihinto ang konstruksyon mula 2024, lalo't makakaapekto nila ang delay sa bayad sa estadong pinansyal ng kumpanya, gayon din sa mga empleyado at sa halos mababang karote na umanong mga supplier. Nauna nang sinabi ng DOTR na kinansilan nito ang kontrata sa kumpanya dahil sa sobra umanong delay sa konstruksyon ng proyekto. Tuloy-tuloy ang pagtalakay ng COMELEC sa kasong isinampa laban sa Duterte Youth Party List noong 2019 na siyang dahilan sa pagsuspinde sa proklamasyon ng grupo nitong katatapos na eleksyon. Giit ng COMELEC, saklaw pa rin nila ang kaso dahil sa June 30 pa magsisimula ang bagong kongreso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayos lang daw sa Commission on Elections ang pagdulog ng Duterte Youth Party List sa Supreme Court para hilinging utusan ang COMELEC na iproklama silang isa sa mga nanalong party list sa nagdaang eleksyon. Sinuspindi kasi ng COMELEC ang proklamasyon ng Duterte Youth at isa pang party list organization dahil sa nakabinbing kaso nila sa COMELEC. Natutuwa po tayo dahil kahit paano yung legal process ay sinunod na. Lagi naman pong paraan to question ay yung tinatawag na certiorari, yung grave abuse of discretion
amounting to lack or excess of jurisdiction. Ayon kay Garcia, kasalukuyang tinatalakay ng komisyon ang kaso ng Duterte Youth na isinampa noong 2019. Sa kaso, hinihiling na ideklarang void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang ang registration ng Duterte Youth dahil hindi umano nito nasunod ang requirement of publication and public hearing nang magrehistro ito. Hawak ng COMELEC 2nd Division ang kaso pero nakatakbo pa rin ang Duterte Youth noong 2022. Let's wait and see. Anong malay naman po natin, maunahan namin ng SC sa paglalabas ng isang desisyon. Ito yung tamang pagkakataon siguro na ma-resolve na nga yung issue na yan. Kasi otherwise po, they will always be hunted. Bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Ang Duterte Youth Party List po ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo sa resulta ng COMELEC, pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Pag pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na ibinoto. Git ni Garcia, may jurisdiction ang COMELEC sa kaso dahil sa June 30 pa magsisimula ang termino ng mga mambabatas. Bukod dyan, ang komandidato naman daw nitong nagdaang eleksyon ay yung party list mismo at hindi yung nominee. Ang binoboto, yung party list, ang mismong nakakaupo, ang nominee. Kung issue po ng accreditation ng mismong party list, sa COMELEC po yun. So anong stand ng COMELEC doon? Hindi po siya sa HRET. Matatandaang nangako ang COMELEC na re-resolbahin ang mga kaso ng Duterte Youth at bagong henerasyon bago mag-June 30. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.